beloved Boss Mike Cervera. Willie Revillame kinundi na matapos umano'y ma-high blood habang nangangampanya. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Viral ngayon ang video ng ginawang motorcade ng senatorial candidate Willie Revillame habang nangangampanya. Sa video post ng isang nagangalang Genevieve Passion, makikita si Willie na nasa itaas ng sasakyan at namimigay ng jacket. Makikita sa mukha nito na tila nabubuwisit na sa kanyang ginagawang pamimigay dahil sa dami ng taong sumusunod sa kanilang sasakyan para... Kita nyo mga kababayan, ano? Yan ba yung sinasabi nyo na makamahirap, ginagamit lang kayo niyan? Yo, mga kababayan, mahirap magkunwari yan, mga kababayan. Tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Bibihira po ang mga politiko na talagang mahal ang taong bayan, mga kababayan. Abe, pag-isipan nyo yan. Eto, si Willie, sa tingin nyo, mamahalin kayo? Mamahalin daw kayo, mga kababayan. Sabi niya lang yun. Pag nandyan na nakaupo, sa tingin ninyo, putik na yan, magiging problema pa nating mga Pilipino yan. Maniwala kayo. Ayan na nga. Tila ba, mga kababayan, napipilitan lang itong si Willie Revillame ayon sa mga netizen. Si Olive, bagong subscriber na naman. Opo thank you naman sa mga bagong subscriber. Ano po? Tuloy. makahingi ng jacket. Sa isang bahagi ng video ay makikita si Willie na sinasabi Kita nyo, mga kababayan, nagbibigay ng jacket, masama pa pala loob. Buti pa tayo, mga kababayan, pag nakakapagbigay sa inyo, tuwan-tuwa ako At mas maganda yung jacket na pinamimigay ko. Tandaan nyo. Di po ba, mga kababayan? Mas maganda po yung jacket na pinamimigay natin. Opo tuloy. yan ang isang nanginginang, mamaya. Paglipat nito sa kabilang gilid ay tila padabog na inihagis ito ang kanyang hawak na Kita nyo, mga kababayan, galit na galit si Willie, Viral po ito kulay blue na jacket. Nilagay ito ng netizen ng caption na, HB si Kuya Will, mukhang hindi niya gusto ginagawa niya. Sinabi pa ng netizen na pag hindi Grabe, mga kababayan, hindi daw gusto ni Willie Revillame yung kanyang ginagawa. Tapos, iboboto nyo pa. Tuloy. bukal sa loob mo ang pagtulong, kita yan sa kilos at gawa mo. Last resort mo na, kaso ang politika para makabawi ka sa lugi mo. Lugi, mga kababayan, ang kanyang negosyo. Ang wawawin po, mga kababayan, ay tila ba wala na po sigurong mga nag-i-sponsor. Kaaro ba? Awanan. Iso nga ang last resort ni Willie ay politika. Ganun naman pag nalalaos sa pag-aartista. Pag nalalaos na itong mga artista, tatakbo na sa politika. Diba? Tuloy. Sa kasalukuyan ay umabot na sa mahigit 8,000 ang nagkomento dito na halos lahat ay puro panlilibak kay Willie. Naku, grabe. Halos lahat ng mga komento negatibo para kay Willie Revillame. So mga kababayan, hindi talaga maitatanggi dahil sa panahon ngayon, lahat na ng tao may nakatutok na camera sa inyo. At hindi rin makakalusot sa mga taong judgmental. Mga kababayan, Kawawa naman Si Willie, kita nyo. Diba? Yan. Hindi niya kusang loob. Totoo yan. Hindi kusang loob yung ginagawa niya. Kung hindi po, napipilitan lang po siya. Habang may naman sa 3,000 na nag-share ng nasabing video. Grabe, dami na nag-share. Parang mga live lang natin, Pag nag-share, libo-libo. Lalo na, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-follow sa aking page, Mike Cervera Vlog. Mga kababayan, follow nyo yan sa FB. Opo, meron tayong FB, mga kababayan. Facebook page, mga kababayan, na ang pangalan ay pangalan ko pa rin. Mike Cervera Vlog.
Tuloy. Samantala, bukas naman kami para sa panig ni Willie Revillame. Hindi na yan magsasalita, mga kababayan. Oo. Ito lang ang sasabihin niyan, mga kababayan. Ano? Willie! Willie! Pasok, Willie. Eto. Ano sabi ni Willie? Pasok! Yung po'y pinalad, gagawin natin ang paraan para makatulong sa ating mga kababayan. Simple lang ang gusto natin, wala daw akong plataforma. Naku, Diyos ko, Willie. Maawa ka. Hindi po pwedeng walang plataforma. Tandaan mo, ang politika, lalo yung posisyon na tinatakbo mo, ay mambabatas. Ibig sabihin, tagagawa ng batas. Kahit pa, Willie, hindi mo maiiwasan makasakit ng damdamin ng iba dyan. Kaya Willie, habang mayroon pang ilang araw na natitira, pwede ka pang umatras. Di ba? Atras ka na! Gusto po, pwede sabihin niyo sa akong tumutulong sa mahirap, wala pa plataforma. Ay, hindi naman porke natulong ka sa mga Pilipino at sa Pilipinas, mga kababayan, abay may plataforma ka na. Kung yun lang pala ang hangarin mo, tingin ko naman makakatulong ka kahit wala ka sa politika. Pero kung ito na ay ang pagpasok, mga kababayan, bilang mambabatas at tumatakbong senador, abay, mag-iisip ng taong bayan yan. Tandaan nyo, mga kababayan, ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi tayo lumalago, ang pagiging boploks, tanga, bobo sa pagboto ng mga kandidato. Aba, mga kababayan, pakiusap lang, talinuhan nyo naman ang pagboto ng mga leader ng mga kandidato sa ating bayan at itong parating na Mayo, abay dyan ho nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan at ng mamamayang Pilipino. Di ba? Pero itong si Kuya Will, Ang plataforma tumulong sa mahirap, at hindi magnakaw. kita nyo mga kababayan, Kuya Will naman, huwag mo na kaming bulahin sa hindi magnanakaw. Ay, nako, huwag na tayong magbulan sa hindi magnanakaw, mga kababayan. Oo. Karamihan sa mga tumatakbo na yan, nagnanakaw. Huwag nyo nga kaming lokohin, huwag nyo kaming bulahin. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, kung meron lang makina na dadaanan yung mga kandidato natin sa kanilang mga sinasabi, mga kababayan, kung totoo, binobola lang tayo, at kapag hindi totoo, hindi na makakalabas sa machine yan Dahil po, paglabas niyan, mga kababayan, wala nang buhay Kung meron lang tayong ganun, salain natin ang mga kandidato kung nagsasabi ng totoo. Unahin natin si Sara Duterte. Siguro, mga kababayan, hindi pa nakakapasok sa pintuan ng makina. Sigurado, tinatarget na yan. Di ba? Kung lahat, mga kababayan, ganun, pag nakapasa ka, sigurado, ikaw ay hindi magnanakaw na tao at isa ka mabuting tao. Grabe yun, mga kababayan, Kung meron lang ganun sana, yung masisense niya, yung lahat ng ginawa mo sa buhay mo. Ubos lahat ng mga politiko, Malamang tayo lang ang papasok dyan. Yung hindi maghahangad ng kahit na ano pa, na pagpapayaman, kayamanan at kapangyarihan. Ngayon, mga kababayan, naku, eto na, binanatan to, mga kababayan. Kuya Will, makinig ka, ha? Pakinggan mo ito. Mayroong bumabanat sa'yo. Pasok. Candidate Willie Revillame, ang trabaho raw ng isang senador, hindi ang paggawa ng batas, kundi ang paggawa ng mabuti? Oo nga po, sabi nga po niya yan paggawa lang daw ng mabuti. Hindi daw paggawa ng batas. Hindi daw po kailangan na may plataforma. Ang kailangan daw, mabuti ka. So, maging mabuti lang pala, kaya nating lahat yan Ano po, mga kababayan, kung pagiging mabuti lang, ang magiging batayan sa pagiging senador, mga kababayan, pasado tayong lahat dyan. Opo pasado tayong lahat. Eto na. What's the
Malalim ang hugot ni Kuya Will nang tanungin siya tungkol sa trabaho ng isang senador. Ang sabi niya, napakarami ng batas ang ginawa ng mga senador buhat pa nang maimbento ang Senado. Hindi naman daw nagbago ang buhay na mahihirap. Kaya ito ang naisip niyang sagot. Eh, ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Mapapakending ka talaga sa lalim ng hugot ni Kuya Will. Pero alam niyo bang wala sa trabaho ng isang senador ang maging mabuti? Oo nga. Sa DATV News Research, Makinig kayo mga kababayan ha. Makinig kayo maigi. Wala sa senador ang trabahong maging mabuti mga kababayan. Tuloy. may 5 role ang isang sitting senator. Una, paggawa at pag-amyenda ng batas. Pangalawa, ang pagbabantay sa trabaho at kilos ng Pangulo ng Bansa. Pangatlo, pag-approve sa mga treaty at pagkumpirma ng mga appointed officials. Correct. Pangapat, pagrepresenta ng buong bansa. At panglima, special powers sa pagsasagawa ng impeachment at martial law declarations. Correct. May nakita ba kayo diyang pagiging mabuti? Wala! Kawayawil, walang magiging mabuti. Butik na yan mga kababayan. No? Kita nyo, kailangan matapang, matalino sa pagsusuri ng mga artikulo at kung ano-ano pang mga section kineme. Kailangan yun, Kuya Will. Hindi pwede yung mabuti ka lang. Dahil kung mabuti, maraming kwalipikado tulad namin dito. Ito ba, mga kababayan, kung mabuti lang ang batayan, ang pagiging kwalipikado para tumakbo bilang senador ng bansang ito, lahat po tayo mananalo. Wala. Wala. Dahil kasama yan dito. Yan ang mahabang listahan ng kalidad at katangian ng isang senador na ating iniluluklok. Yun. Ako po si Benji. Yan, mga kababayan. Ha? Ulitin ko lang, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ang sabi ni senatorial candidate Willie Revillame, ang trabaho raw ng isang senador, hindi ang paggawa ng batas, kundi ang paggawa ng mabuti? What's the Grabe, no, mga kababayan. No? Yan po si Willie Revillame. Nakakalungkot man, pero yan talaga eh. May magagawa pa ba tayo dyan? Mga kababayan, naguhin naman natin ang sistema. Hindi porke sikat, hindi porke kilala, boboto na. Mga kababayan, hindi porke, mga kababayan, nakatulong minsan, abay, inyo na ang paglilingkuran. Ipapalit nyo na ho yung boto nyo para sa kanila. Isipin nyo ang kapakanan ng bayang ito, ng mga Pilipino. Tandaan nyo, malaki ho ang inaambag ng mga politikong yan sa ating ginagalawang bansa. Kung itong mga ito, mga kababayan, ay ang tatrabahuin ay paupo-upo at magnanakaw lang, maghihintay lang ng mga sweldo nila, ano pa po ang maitutulong sa atin yan? Piliin natin yung may kaalaman, piliin natin yung may pagmamalasakit, piliin natin yung may pagmamahal sa kapwa Pilipino, piliin natin yung may pagmamahal sa bayang ito. At higit sa lahat, uulitin ko, piliin po natin yung may pagmamahal sa Diyos. Ano po? Kapag katangian na ng isang politiko yan, huwag nyo nang bibitawan. Opo, mga kababayan huwag nyo nang bibitawan yan. Kapagkat mga kababayan, tayo ang mawawalan. Ito ba mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.